Hey guys, ngayon i-share ko naman sa inyo kung paano kayo makakuha ng marriage certificate ninyo online sa PSA. Ito guys, sa Google search ng cellphone ninyo, open nyo lang yan. Dito sa may search, click nyo lang yan. Then type nyo lang dito guys, PSA marriage certificate. Ayan, din lalabas na dito yung PSA's marriage certificate online. Click nyo lang yan. Ayan, dito guys, lumabas na agad yung website kung saan tayo makakuha ng PSA marriage certificate. Dito, meron tayong dalawang mapagpipilian, dalawang website. Una, itong PSA helpline. Ang pangalawa naman is itong PSA survey list. Dito guys, sa PSA helpline, mas mahal dito. Dito is 365 pesos. But then, mabilis dito kay PSA helpline. Ngayon, pag once naman is hindi naman kayo nagmamadali at gusto nyo makamura, so mas mura at okay din dito kay PSA survey list. Dahil 330 pesos lamang dito. Ngayon, dito tayo kay PSA survey list. Ito yung pipiliin natin dahil para makamura tayo natin itong PSA survey list. Then, dito, scroll nyo lang pababa. Then, dito sa baba, take note, the requester shall only be allowed to submit up to 2 requests for non-related individuals. Ayan, so kung halimbawa hindi nyo kano-ano yung kukunan ninyo ng marriage certificate, so sa pangalan ninyo is hanggang 2 lamang ang pwede ninyong ma-request kung kayo ay hindi kano-ano sa kinunan nyong marriage certificate. So ngayon, click na natin tong got it. So dito, scroll natin pababa. Ito guys, yung mapagpipilian na pwede ninyong makuha dito kay PSA survey list. Pwede kayong kumuha dito ng birth certificate, marriage certificate, death certificate, at saka sinumar. So dito, dahil ang tutorial na ito is kung paano makakuha ng marriage certificate, so piliin natin itong marriage certificate. Click natin yan. Ayan, then dito sa may box, ayan, so dalawang box, click nyo yan guys. Ayan, then pag may check na pareho, click nyo na itong next. Then dito, please answer the following questions accurately. So number 1, was there any correction or amendment? Or kung may court proceedings ba or correction sa inyong marriage certificate. Kung yes, click yes. Kung wala naman, so no. So kadalasan naman is no. Dito sa number 2, were you able to previously get a copy of your marriage certificate from PSA? So dati, nakakuha na ba kayo ng copy ninyo ng marriage certificate? So kung nakakuha na kayo dati, yes. Kung hindi pa is no. So sa akin no. Ayan, then click next. Sa step 1 na tayo. So hanggang 5 yan yung steps na gagawin ninyo. So dito, scroll natin pababa. Dito na tayo sa request details. So dito, ang in-request natin is marriage certificate, copy of issuance, then number of copies. Guys, kung halimbawa gusto nyo ng 2 copies o hanggang 10 copies, so click nyo lang itong ito. Click nyo yan. Then, ayan, so mamili kayo kung ilang copies yung kukunin ninyo. So of course guys, kung 2 copies yan, so 330 pesos na babayaran ninyo. So 330 kada isa. Na ulit natin yan, gawin natin yung 1. Ayan, 1 na ulit. Then, scroll pa natin pababa. Dito guys, sa certificate details. So, ito na yung mga dapat yung pipil upan. So, dito,
double check nyo yung information kung tama ba yung na-fill up ninyo. Husband's last name. So, ano nga ba ang apelyido ng asawa ninyo or yung asawa ng kinunan nyo ng birth certificate. So, dahil dito, hindi lang yung asawa ang pwedeng kumuha ng birth certificate ng partner niya. So, halimbawa, kayo ay kamag-anak, kaibigan, is pwede kayong kumuha ng birth certificate online ng inyong kakilala, kamag-anak, o kung sino pa man. Ayan. Then, next is husband first name. Kung ano nga bang pangalan niya. Then, kung anong middle name niya. Kung anong pangalan ng asawa niyang apelyido ng asawa niyang babae, kung anong pangalan ng asawa niyang babae, kung anong middle name ng asawa niyang babae. Then dito sa place of marriage, kung saan nga ba sila ikinasal. So country, Philippines. So kung sila ikinasal sa Philippines, so okay na yan. Then dito sa place of marriage, province, click nyo itong select province para makapili kayo ng kung saang province sila kinasal. So, halimbawa, click natin yan. So, halimbawa, sila ay kinasal sa Cainta, Rizal. So, hanapin nyo yung Rizal. Ayan, so, Rizal. Ayan, nakalagay, Rizal. So, kung mahina yung internet nyo guys, halimbawa, nakapili na kayo ng Rizal. So, hintayin nyo lang na lumabas yung Rizal dyan bago kayo mag-proceed dito. Next is place of marriage, city or municipality. Click nyo yan. Then, halimbawa sa Cainta, so click nyo yung Cainta. Next is date of marriage. So, kailangan ang format is month, kung anong month, date, at saka anong year. So, halimbawa, kinasal sila ng October 14, 1991. Ayan, so pag isulat nyo pala guys, dapat kung halimbawa sulat lang, ayaw nyo nang mag-calendar, so lagyan nyo ng ganyan, slash. Ayan, so para okay na yan. Ayan, okay na. Then, next is the relationship to the document owner. Ayan, so ano nga ba ang kaugnayan mo o relasyon mo sa kinunan mo ng marriage certificate? So, click natin ito. So, kung halimbawa kayo ay authorized guardian, institution in charge, or kung kayo ay kapatid na lalaki or pinsan, anak, father, grandchild, mother, nephew or niece, or pamangkin yan na babae or lalaki. Click pa ulit natin pababa. Then, others, or grandparent, or self, son, spouse, sister, or uncle, or aunt. Then, kung para naman yung sa inyo, yung marriage certificate niyo, so piliin nyo lang yung self. So, kung wala naman dito sa mapagpipilian, kung hindi nyo naman kano-ano, yung kukunan nyo ng marriage certificate, so pwede namang i-click nyo tong others. Yan. So, if ever na hindi kayo kano-ano guys, nang kinunan nyo ng marriage certificate, so piliin nyo lang yung others. Dito sa embassy or government agency details, so documents for delivery to an embassy or government agency, so click nyo lang itong no. Hindi natin yan ipipa-deliver sa embassy or any government. Then, the purpose. So, ano nga bang purpose kung bakit kayo kumuha ng marriage certificate na ito? Click natin ito. So, ito yung mapagpipilian kung para nga ba yan sa claim ng benefits or loans. Employment ba para abroad? Employment para lang dito sa Pilipinas? Or kung dito, passport or travel or school requirements. So, kung wala dito sa mga nabanggit, so click nyo lang yung others. So, piliin ko na lang itong claim or benefits or loans. Ayan. Then, dito, okay na yan. And then, dito, is swipe nyo yung cellphone niyo par left side. Kasi nasa right side yung next. Ayan, pa left side nyo.
Then, makita nyo na agad yung next. Click nyo yung next. Ayan, nasa number 2 na tayo. Requesters and delivery details. Scroll natin pababa. Dito guys, kung sino ka man na nag-request ng marriage certificate. So, information mo yung ilalagay mo dito. So, apelyido mo, pangalan mo, at saka requesters, middle initial mo lang, email address mo. Ayan, so lagay mo yung email address mo dito, then your cellphone number. So, take note, dapat tama yung email address mo dahil dyan mag-update at saka mag-i-email si PSA Services sa'yo. Then, of course, your cellphone number or mobile number dahil dyan kukontak ang delivery rider sa'yo pag once na i-deliver na yung marriage certificate sa'yo. So, dito naman sa delivery address, so Philippines, so okay na yan. Then, dito sa province, select province, click nyo yung select province. Then, halimbawa naman is, ikaw ay taga Rizal, so pili nyo yung Rizal. Then, hintayin yung lalabas yung Rizal dyan, dahil nag-update pa yan. Ayan, so lumabas na, so okay na yan. Next is city or municipality. Click natin yan. Then, halimbawa kayo ay Cainta. So, click nyo yung Cainta. Ayan. Then, the barangay. Halimbawa. Then, San Andres. Ayan. Then, next is the address line. So, halimbawa kayo ay house number, apartment, unit, or kung ano pa man is lagay nyo dyan. Halimbawa, block 29. Ayan. Then, zip or postal code. So, take note dito sa zip code, bago kayo kumuha ng o mag-process nito, so, dapat alam nyo na yung zip code ninyo. So, search nyo muna sa Google search ninyo. Halimbawa, kayo ay taga Taytay, so, search nyo Taytay Rizal zip code. Dinlalabas na yung zip code ng Taytay Rizal, 1920. So, yan yung ilagay niyo ditong zip code. Then, pwede nyo din i-click yung find it para malaman nyo kung anong zip code. So, ngayon, swipe ulit natin pa left side. Ayan, so swipe nyo pa left side yung cellphone ninyo. Then, click nyo yung next. Then, dito, please confirm if the following details are correct. Double check niyo information na pinilapan ninyo kung tama nga ba lahat yung mga nilagay nyo dyan. So, dito din pala guys, reminders na ang delivery schedule lang nila is between 8 a.m. or 8 ng umaga hanggang 5 p.m. 5 ng hapon, Monday to Friday lamang. So, hindi sila magdi-deliver kung Sabado yan or Linggo. Then, scroll nyo na pababa. Then, yan, so scroll nyo pa pababa. Then, makikita nyo dyan pinakadulo ang confirm. Click confirm. Ayan. Then, dito guys, nasa summary na tayo. Number 3. Scroll nyo pa ulit. Ayan. Then, double check nyo yung mga information kung tama ba. Scroll natin pababa. Then, pag tama naman, swipe nyo lang pa left side. Then, click nyo na itong next. Ayan, nandito na tayo sa acknowledgement. Scroll nyo lang pababa guys. Ayan. Then, makikita nyo dito yung amount kung magkano yung babayarin ninyo. 330 pesos. Scroll pa natin pababa. So, dito guys, yung babayad ninyo is through online. Dahil ito is i-deliver sa inyo, so hindi pwedeng COD. Ngayon, click nyo na itong proceed to payment. Ayan guys, nasa number 5 na tayo sa payment. Ibig sabihin, successful na yung pag-order natin ng marriage certificate. So, para makapagbayad tayo sa ating marriage certificate, ang kailangan lang guys is the reference number. So, ang reference number is i-email yan ni PSA Services sa inyong email. And then, ngayon, pwede na kayong makapagbayad sa inyong marriage certificate gamit ang GCash, Paymaya at kung ano pa mang mga payment channel.
Ayan guys, dumating na agad yung email ni PSA Survey List. Ayan, so PSA Survey List acknowledgement. Ayan na yung reference number na gumagamit ninyo para makapagbayad kayo. So, ganun lang guys. So, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative na mga videos ko. Thank you for watching!